We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang One Western Visayas, masaligan, sadsaran sang kamatuoran, kag wala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlotte Tan. Magadulog sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Kako naman yung kapuso Adrian Prietos live, you can diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, DPWH-6 OIC Director Engineer Sunny Boy Oropel nanindugan nga safe kag husto ang ilan ng indesisyon nga temporaryo nga palabayan sa mga light vehicle ang Ungka flyover. Samtang budget para sa pagkayosang depektibo nga flyover natala na nga mag-aabot na sa madali na lang nga tion suno kay Oropel. Safe ha? Apa mga kapuso, Vice Mayor Jeffrey Ganzon nagpahayag nga wala sa gihapon sang bugos nga salig sa safety sa flyover. Yaring balita ang itutugan ni John Sala live weekend sa Ungka Haro, syudad sa Iloilo. John? Jert, Kate, Adrian, sa mga tawo kuno nga may trust issues o kung nabudlayan nga magsalig, hindi kuno pilitay o kung wala sang pilitay sa paglabay sa Ungka flyover. Suno sa Department of Public Works in Highways Region 6. Apang sa mga nagalabay diri adlaw-adlaw, wala kuno kamusang dapat kabalakan. Bangod safe ang pag-usar sang flyover. May isa na kasimana buwas nga ginpalabayan liwat sa mga light vehicles ang inner lane sang Ungka flyover apang hindi pa maathag sa Iloilo City Council kun bala safe gid man ini. Gani sa ginpatigayon niya pag sinapol kay na sa konseho ang mga nagtambong nga konsehal, madamo sang pamangkot sa mga tiglawas ng DPWH-6. Ilabi na kay OIC Regional Director Engineer Sunny Boy Oropel. Sa motorista, you allow them mapas limited time. Ginassure nyo man nga safe na agyan, how come why nyo kinimo 24/7? Apang hindi pareho sa Ungka flyover nga nagausmod, ang panindugan ni Oropel wala sang vertical displacement. Bangod mapag-on ang iya panindugan nga safe na gid kuno ini nga labayan. Well, actually, halin sang pag-press con ko, had it been not safe for the light vehicles, wala ta na gin-open. Light vehicles only, sir, no? Light vehicles, kung hindi na safe sa light vehicles, wala ta na gin-open. Ginklaro man ni Oropel nga madali na lang magabot ang 100 million pesos nga pondo nga ginpain sang DPWH Central Office para sa rectification kag sa tion nga masuguran na liwat ang pagkayo sini, liwat naman nga pasiraduhan ang flyover. Well, number one, ang unahon tang 100 million is the rectification activity for the Pier 4, 5, and 6. So possible within this year mag-post naman ang Ungka? Anytime soon. Sa piyak sang panindugan ni Oropel, suno kay Vice Mayor Jeffrey Ganzon, sa lain man kuno sa gihapon ini nga dalan malabay kag hindi magsaka sa flyover. Ako yung may doubt ako. Okay mo kayo magagi sa Mandurriao. Hindi ka niya magagi. Hindi ka niya magagi. Kama ko nung talo. In case of doubt, ikaw lang ko yan. Apang maluwas sa seguridad sang publiko, isa man sa ginahinyo sang kadamaan ng accountability o kunang dapat manabat sa depektibo nga 680 million pesos nga proyekto. Apang tubtub subong, wala sa gihapon sang direkta nga sabat ang DPWH-6. Just looking forward on the activity for the Ungka flyover, pero hindi na takabalikin kung sinugid. Kaya number one, wala mako ideya kung sinugid ang nag-implement. Sinugid ang dapat naton sokton, kaya wala kita ideya kung sino na sila. TRD, anong hambalon mo na sa public? They want accountability sa natabo? Hindi man ako siguro in the authority to tell kung sino ang may sala.
Jerk, isa pagid sa mga gina-question sa issue sa Ungka Flyover ang contractor sa nga project nga IBC o kon International Builders Corporation. Apang suno sa DPWH Region 6 sa rectification o kon sa pagkayo sa nga flyover, posible kuno nga IBC man ang mangin contractor bakod may ara sa nga bidding process nga pag obrahon kag sarang sa gihapon nga magpabid ang IBC. Jert? Madamo gid nga salamat sa update, John Sala. Mga pugso lalaking ginatudlo ng hurikap sa isa ka minor de edad nga estudyante sa jeep sa Bacolod City. Nagsungka na sa kapulisan kag nangayo sa pasaylo apang aligasyon sa estudyante. Hugot sini nga ginapanginuwala. Gutok lang ko ng jeep. Yaring balita aton gitutuka. Kapunang sa Pandaman ni Bacolod City Police Director Colonel Noel Alino ang lalaki nga ginatudlo ng hurikap sa minor de edad nga nakaiping sini sa jeep. Kagkainas ang uto, nagpadulong ang lalaki sa Police Station 1. Ang rason kuno sini, klarohon ang iyang ngalan. Wala, ginpahanugutan ang katapos sa media nga makuha ni isang video ukon laragway. Hindi niya hungod nga natandog ang private sa parts sang minor de edad. Gutok ko nung salakyan. Kama ko gani sa ila, dito niya na-approve sa korte kay kami na parts ang atong kapulisan. Nagaprepara lang kita diya sang complaint. Samtang wala pa sang kaso nga napasaka, hindi pa kuno makahatag sa impormasyon ng kapulisan sa background sang lalaki. Ano ni ngalan niya, sir? Hindi lang natin pwede madibol sa kan. Sa barangay ano siya, sir? Wala man. Barangay 20. Pero, eksklusibo nga nakuhaan sa GMA Regional TV ang pagpanaog sini sa istasyon. Sir, sir, pwede kami sir kapangayo, sir. Statement mo, sir. Sir, no statement kita, sir. Ang upod sini nga babae, hindi man kuno magsabat sa mga palamangkutanon sa kahangawa nga liwat ini mag-viral. Sir, you're denying the allegations lang, sir. Ma'am, wala kita, ma'am. Wala kita gamay nga comment, ma'am. Wala. Oh. Nagpaiway na ang pamilya ni Alice Janina nga magpa-interview samtang ginaproseso sa WCPD sa Police Station 1 ang ilang kaso nga mahibong mahulog sa acts of lasciviousness. Kag paglapas sa RA 7610, ukol ng Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Opo, Kiril Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Sa iban pang nga balita, Mandurriao PNP nagpahayag nga ginako sang tagdumalahan sang bar nga may ara sila lapses sa natabo nga rambol sang weekend. Investigasyon nagapadayon. Si John Salan nakatuto. Nagsapol ng Iloilo City Government, Mandurriao PNP kag nagdumalahan sang bar sa diin una nga nagluntad na kinagamo sa tunga sang mga kalalakihan sang weekend nga nagresulta sa viral nga rambol. Suno sa Mandurriao PNP ginako sa tagdumalahan sa nasambit nga bar nga may ara sila sang lapses o kung kakulang sa ila seguridad, buta nga wala natap na ang natabo nga gamo. Sir, sila nga ginpadala dito, in-explain nila ang side nila. However, tama man ka klaro nga wala sila sang duty nga bouncer that time. Manugduman nga suno sa investigasyon sa kapulisan una nga may natabo nga hindi pag-intindihanay sang magtimbang nga grupo sa sulod pa lang sa establishmento. Gani agud wala na sang may mahalitan pa ginpagwa na lang sa mga security guard ang mga natungdan. Nagapadayon naman ang investigasyon sang City Task Force on Morals and Values Formation sa posible sa labton sang establishmento. Kinahanglan ginato ni comply kung ano ang mga pulisiya nga ginapa-implement sa aton nga city government. Considering nga ang mga pulisiya nga na makabulig sa aton sa pag-maintain sang kalinong kagkatawhay. Upo kay Hans Disieto, John Sala, 1 Western Visayas. Mga puso, presidente naman sa United Sugar Producers Federation, nagapati nga bao trader kuno ang yara sa likod sang pagpangawat sang kalamay nga na-recover sa Bagos City, Negros Occidental. Yaring balita ang gintutukan ni Eileen Pedreso live ikan sa NOCPPO grounds. Lynn, anong latest? Adrian, padayon nga ginatutukan sang kapulisan ang kaso sang pagpangawa sa mga kalamay nga ginbilin sa Bagos City.
Nagapati ang grupo ng United Sugar Producers Federation o UNIFED nga mismo sugar trader ang yara sa likod sang pagpangawat sang sinako nga mga kalamay kaginbilin sa isa ka warehouse sa Barangay Busay, Bago City. Posible sunod sa presidente sang UNIFED nga nabakal na sa mga ini ang kalamay antes pa man na-recover sa warehouse. May kontrako yan na trader din kasi posible yung mga driver na mag-angkol ng 1,000 sacks of sugar. May kasabot yan na trader. Sa pihak sang pagduda, nagpasalig ang UNIFED nga hindi makaapekto sa industriya sang kalamay sa probinsya ang ini nga modus. Nagapangabay sila mata sa otoridad nga patalman ang kaso, agud matumod ang mastermind. Sunod sa Bago City Police, padayon pa nga ginatumod ang kaupdanan sang duha ka mga driver nga una na nga nag-ako sa plano. Wala man so far may nagapalapit sa amin na information na bago about sa possible na mga katransaksyon nila. Ginpasakaan na sang kaso nga qualified theft ang mga driver nga sanday Jojit Arsenio kag John Michael Olkin. Adrian, ginpayag sang kapulisan nga ginpasakaan na sang kaso nga carnapping ang duha ka driver sang tag-iya sang truck kainap. Adrian? Well, gali ang mastermind, no? Madamo nga salamat, Eileen Pedreso. Rice retailer sa Western Visayas nagasunod sa price ceiling nga ginapatuman sang gobyerno base sa monitoring sang Department of Agriculture. DSWD 6 nagpanghatag sang duga nga 19.8 million pesos nga bulig para sa micro rice retailer sa reyon. Ini ang gitutukan ni Kim Salinas. Tatlo ka semana umpisa sang ginpatuman ng price ceiling sa bugas sa pungsod, ginpahayag sang DA6 nga mataas ang compliance sang rice retailer sa rehiyon sa nasambit nga pagsulundan. Inibangod man sa mataas nga produksyon sang humay ilabi na sa Iloilo. Sunod pa sa ahensya, wala sang mayor nga merkado sa rehiyon ang nagalapas sa mando o kung may nahatagan sang notice of non-compliance base sa ilang monitoring. Diri sa merkado sa Banwas ang Pavia, talalupang doon nga nasunod ang 41 pesos nga presyo kada kilo sang regular milled rice kag 45 pesos kada kilo sang well-milled rice. Nag-comply gate kami sugod sa umpisa. Oo, paghambala nga manubo, nagnubo man dayon, nagsunod man. Nagapasalig man ang DA6 nga bastante ang supply sang bugas tubtob matapos ang tuig. Samtang duga nga 19.8 million pesos ang ginhatag sang DSWD6 sa magagmay nga rice retailer sa rehiyon subong adlaw. Nakakuha sang pinakadakong alokasyon ang probinsya sang Iloilo. Nakabaton sang tig 15,000 pesos ang 1,321 ka mga benepisyaryo nga tuman nga naapektuhan sang pagpatuman sang price ceiling ilabi na ang sari-sari stores. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, Western Visayas. Mga kapuso, game papanaugan na sang Sandigang Bayan sang 90-day preventive suspension si Antique Governor Rodora Cadiao may kaangtanan sa ginaaligar paglapas sini sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa resolusyon nga napetsahan Setyembre 21 tuig 2023, nakasaad ang mando nga preventive suspension bato kay Cadiao. Ang suspensyon may kaangtanan sa kaso nga ginpasaka sang anay Department Heads and General Services Office nga si Antonio de la Vega bangod sa ginapahayag pag-hold sang gobernador sang iyang sweldo, representation and travel allowance o kontrata kag iban pa nga benepisyo nga naglabot sa masobra 1.6 million pesos. Gintikuan sang GMA News team nga makuhaan sang pahayag si Cadiao apang wala ini nagsabat sa text kag tawag. Samtang sa iya official Facebook page, nagpasalig si Cadiao nga hindi manginupang ang suspensyon sa iya serbisyo sa mga Antikenyo. Nagapati man kuno ini nga politika ang ara sa likod sini. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kadungan sa pagsaulog sang World Rabies Day sa mga adlaw, mga fur parent ginapahanumdom sa importansya sang pagpabakuna sang ila mga hinuktanan. Ini ang gitutukan ni Kim Salinas. Nagpatigayon sang libreng anti-rabies vaccine ang iring animal clinic sa Banwas ang Pavia bilang pagbuyulog sa World Rabies Day.
Isa sa mga nagpadulog diri si Jennifer kaupod ang iaido nga si Marbo. Istrikto gid sini nga ginasunod ang vaccination schedule ni Marbo. Confidence ako galingon mo nga safe ang imo ido sa sa ang welfare sang imo ido as well as ang welfare sang iban nga mga upod mo sa balay. Suno kay Jennifer, tuman ang iya pagigugma kay Marbo na ginakabig na sini nga kabahin sang iya pamilya. Ang most common gid niya nga makarelate ang iba niya for parents is syempre ang daw stress reliever siya balaw daw may bata ka na. Sa datos ng Department of Health, humalin lang sang Enero tubtob Marso subong nga tuig, sa bilog nga pungsod may 55 ka mga napatay bangod sang rabies. Gani padayon nga ginahingyo sa mga veterinarian nga pabakunahan sang anti-rabies vaccine ang mga hinuptanan. As early as 3 months old, gid nga i-vaccinate na gid ang aton mga dogs. Not only with rabies but with other vaccines as well. With this kind of prophylaxis or treatment, we can assure gid as a community and as fur owners man now our dogs and cats will stay protected. Dapat man ipabilin nga matindog kag updated ang deworming sa mga ido kag kuring. Tema subong nga tuig sang World Rabies Day ang All for One, One Health for All. Tinutuyo sining mahatagan sang serbisyo medikal ang tanan sa pagpakigbato kag pagtapna sang rabies. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Bao partida, hindi pa ni kabangon. Mga puso sa syudad sa Silay Negros Occidental, PWD nga mister, kag asawa sini dakop sa ginkasa nga bypass operation. Nakatutok Aileen Pedreso. Apisar hindi na makatindog kag may nakaangot pa nga katiter. Base sa monitoring sang kapulisan, padayon sa gihapon ang pagbaligya sang iligal nga droga ni Ronel Baron. Gindakop ini sa ginpatigayon nga bypass operation sa barangay E. Lopez, Silay City. Arestado man ang iya asawa nga si Melissa Baron nga amo ang nagaservice ni nga runner. Sunod sa Silay City Police, madugay na nga ginamonitor ang mag-asawa sa pagduso sang iligal nga droga sa barangay. Damo na tagid nga info nga sila gani ang dealer sa specific area nila sa Barangay Lopez. So ginkanta-kanta ni sila sa surveillance kag sige-sige monitor. Dugang pa ni Villanueva, antis pa man angin paralisado si Ronel matapos na aksidente. Nagaduso na inisang droga. May background na gini siya as pusher sang way back pa 2020. Hindi na siya gid ang front pero ang transaksyon nila sa Ilasulod Balay. Nagpaiway nga maghatag sang pahayag ang mag-asawa nga nagapangatubang sang kaso nga paghupot kag pagbaligya sa iligal nga droga. Upod kay Ruel Banggoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Mga kapuso, 11 ka mga empleyado sang Iloilo City Government pagapilian para sa 7 ka mga Board of Directors sang Iloilo City Government Multipurpose Cooperative. Apang pila ka mga miyembro sang co-op wala nagid sang salig sa kooperatiba. Si John Sala nakatuto. Sa tinutuyong aliwat mabangon ng Iloilo City Government Multipurpose Cooperative halin sa kaperdihan tugas ang mga maanomaliya nga pagpadalagan sang pila ka mga opisyales sang kooperatiba nakasugtan sa General Assembly kapon nga magpatigayon nila sa eleksyon sa mga bag-o nga Board of Directors. 11 tanan ang ginominate nga pagabutuhan sa Oktubre 18. Election is through ballot. Ma-declare kita after the counting, yung top 7, they become the officers of the BOD. And the BOD shall elect among themselves kung sino maging chairman of the board, sino ang treasurer, sino ang maging director. Then with that, may mandate na sila sa General Assembly, they can create the committees that we suggested. Apisan nga dismayado sa natabo suno kay alias Maria may nabilin pa kuno ini nga salig sa karon sa estado sang kooperatiba. Well, subong kay mapili pa man lang kami sa mga bagong officials. Gina-try ginamon nga mabalik amon salig. That's why mapili gid kami sa mga masalaligan nga mga officials ibutang namon dira. Apang si alias Magda bisan pa kuno mag-elect sang bagong mga opisyales ang kooperatiba, dayonon gid kuno sini ang pagwa na lang sa co-op. So in my part, so nadula nagid ang trust ko sa co-op naton. Tapos kung may bag-o man niya nga ma-elect nga mga board, let it be. Para sa amon as sa akon mga upod, gusto lang namon nga mabalik
ang amon nga mga capital share. Dugang pa ni Atty. Areño, pila sa mga anay miyembro sa Board of Directors nga may mga minilyon pa nga utang ang nag-amat-amat naman kuno bayad. May nagbayad na sang 400,000 pesos kag 1.2 million pesos apang mayara gid kuno nga tuman kagamay ang ginabayad. Nakalabot naman sa Igtulupangod sa City Legal Office nga may mga anay miyembro sa Board of Directors nga may mga utang pa sa kooperatiba nga nagatuyo magpadulong sa luwasang pungsod apang handa na kuno diri ang city government. May mga whole departure order kita nga pangayoon sa fiscal once ma-file ng kaso. Samtang santo naman sa ginpagwa nga Executive Order 129 ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas, gindeklara sini nga persona non grata si Cooperative Development Authority 6 Director Nora Patron. Santo sa EO, sa baylong padalman ng kapirdihan sang Coop bangod sa mga maanomaliya nga loan transaction sang ICGEMPC, ginbaliwala kuno ini sang CDA kag nag-issue pa sang Certificate of Compliance. Halin pa kuno sang Hunyo sang ginpatawag sang City Government si Patron, apang wala gid ini magtambong. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, nag-dissipate o kung natunaw na ang low-pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Apang may isa pa ka LPA nga naghahana nga magsulod sa PAR sa masunod nga inadlaw. Ulihi nga nasiplatan ng LPA sa kalayoon nga 1,850 kilometers na sidlangan sang southeastern Luzon. Suno sa pag-asa, wala ginakakas ang tsansa sini nga mangin bagyo. Apang padayon nga nagalabot ang trough sa sini sa pilakabahin sang pungsod. Padayon ang pagluntad sa nga bagat kag posible man ang thunderstorm sa iban pang bahin sang pungsod. Diri sa Western Visayas, base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan sa Aklan, Iloilo, Negros Provinces kag sa Capiz kung sa diin may heavy to intense rains nga maeksperiensyahan. Ang pila ka lugar sa nabiling nga bahin sang pungsod ang posible man nga makaeksperyensya sang pag-ulan. Gani padayon nga mangin alerto. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, makit-an sa video nga halos na okupar sang mga lutak ang ini nga dalan sakop sang barangay Igbarawan sa Banwa sang Patnungon, Antique. Ini matapos nagluntad ang mudslide sang tinalikdan nga Setyembre 25 kag ginsundan pa sang Setyembre 27 sang kaagahon. Suno sa MDRRMO, ang mudslide posible resulta sang malaing nga tiyempo humalin pa sang weekend. Amat-amat naman nga nahawanan sang DPWH kag MDRRMO ang lugar kag nalabayan na sa mga salakyan. Wala naman sang naapektuhan sa mga 20 ka mga pamalay nga lapit sa lugar, apang ginabisuhan ng mga ini nga mag-aligmat. May mga barangay officials kag MDRRMO personnel man nga hugot nga nagamonitor sa lugar. Sa babaw bukid na ano tana mo ma'am ang Atlanta na something clip na tapos may sapa sa babaw di ang due of heavy rain naglumbak ang lupa, that's why nga nagbumigay sana. Grade 8 students sa Potota nag-viral matapos naglisensya nga ma-absent agud makatrabaho para sa Iloy nga naga masakit. Ini ang gitutukan ni Tess Ordales. Matutom kag mapisan. Ini ang paglaragway sang manunudlo sang Palanggian National High School nga si Ma'am Nelly Chiquito kay Yuan nga iya estudyante nga nag-viral matapos nagsulat sang excuse letter para kay ma'am nga nagalisensya nga hindi kuno makaeskwela bangod kinahanglan magtrabaho. Sa Potota na nagatiniri si Yuan, malayo siya pamilya sa Iloilo City agud makapadayon sa pag-eskwela sa bulig sa niya amo nga may poultry farm. Naintindihan ni Ma'am Nelly ang sitwasyon ni Yuan, rason nga sa masami kuno ini gin-excuse kung kinahanglan nga magtrabaho. Gin-post si niyang excuse letter sa social media agud maghatag sang inspirasyon sa mga estudyante. Nalipay ini nga naging palaagyan ng post agud mabuligan man si Yuan. Ang mga tao, ano balaan ko, naghatag ni sila bulig kay hindi lang tungod nga nanuoy sila kay siguro nakarelate man sila sa ilang kabuhi nga sang una amo man ni sila. Suno naman kay Yuan, naluoy gid siya sa sitwasyon sa Iloy rason nga naglisensya ini nga mag-absent sang tinalikdan nga Setyembre 26. Pinot yang dugan kag sakit yang likod. Gaigda na lang sa kuno nga gaigda. Tay naglisensya ko kay ma'am nga ma-excuse ko para makapuli sa Iloilo.
Madamo pa sang handom si Yuan para sa pamilya. Lakip na diri ang mangini sa kasoldado agud makaburig sa mga nagkakinahanglan. Rason nga matuon gid ni kuno sang maayo bisan ano kapigado. Sila mag-dinungon. Panay, sige lang sila gyapon sila. Kay ara naman tanan sila. Maging grateful ta na, thankful ta na kay may mga tao nga willing magbulig ka na. So, waay itrason nga hindi na doon matapos ang anang pag-eskwela. Humalin sa nangin viral ang post, madamo na nga may bulawanon nga tagipusoon ang nagpalabot sang bulig para kay Yuan. Upod kay Cirilo Renduque, Tess or Dallas. 1 Western Visayas. Mga puso SUV nga ginaligargin karnap sa kilid sang dalan nga sakop sang barangay Bata sa Bacolod City sang tinalikdan niya si Mana nakitaan sa syudad sang Escalante. Santos na report sa Police Station 3, ginaligar sang driver sa salakyan nga nanaog ini agud magbakal sang lechon manok sa kilid sang dalan apang ginkikibusining nga may nagsakay kag ginpalagyo ang iya ginamaneho nga salakyan. Ginakuha na sa kapulisan ang mas klaro nga kopya sa CCTV footage sa Barangay Bata agud matumod kung sino ang sakay sa salakyan sang ginaligar. Nga ginpalagyo ini kag kung matuod ang pahayag sa driver ukon tag iya nga ginkarnap ang SUV. Sa mga tao bala nga naga-aligar kung kisa nga gin-hold up sila, ginkuha ang salakyan. Dapat tuod gid ang ila nga ginahatag sa amon nga testimonya. Ila nga ginaligar sa ila hibalo, insakto kag wala sang pagbinutig. Napawaw ang singer-musician nga si Jamie Miller sa nga nakita ang cover ni Isabel Ortega sa hit song sini nga Here's Your Perfect. Sa iyo guesting nga kainas ng aga sa unang hirit, nagbilib gid kuno ini sa talent ni Isabel. Open man siya sa possible collab nila nga duha soon. Gin-share ni Carla Abellana nga nag-move on na siya from a heartbreak halin sa ex-husband nga si Tom Rodriguez. Sa latest interview ni Carla, nakita na niya kuno ang peace. Kag subong, happy na gid kuno ang status ng aktres. Samtang yari naman ang mga eksena nga hindi mo dapat mamiss sa maging sino ka man. Monique kag Belinda makakita ay paihan liwat. Gilbert may panibago na naman nga plano batok sa Mag-Iloy. Carding kag Dino mag-aaway na naman. Ina kagiban pa nga maaksyon kag kilig ang mga eksena ang bantayan sa maging sino ka man sa GMA Telebabad pagkatapos ang 24 oras. Mga kapuso, 88 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man, sa aton mga kapuso abroad, madamo ginya salamat sa pagtutok. Ako si Eden Prietos. Kapuso, mag-isa kita kagibaluon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlotte ni ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.